Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na si Rio, na sinabihan ng isang anghel na namatay siya sa isang aksidente dahil kay Truckcon, ngunit muli siyang isisilang sa ibang mundo. Nagtataka si Rio kung ano ang gagawin niya sa kanyang bagong buhay, ngunit sinabi ng anghel na malaya siyang mamuhay sa anumang paraang nais niya. Nais lamang niya ng payapang pamumuhay, kaya pumayag siya. Ipinaliwanag ng anghel na isisilang siya sa bagong mundong tinatawag na Fai, isang kahariang puno ng mahika kung saan humigit kumulang 20% ng populasyon ay kayang gumamit ng mahika base sa kanilang likas na elemental affinity. Natutunan ni Rio na pinaka-naayon siya sa water magic. Dahil nais niya ng maginhawang buhay, inayos ng anghel na ipanganak siya sa Rondo Forest, kung saan magkakaroon siya ng tahanang may barrier na nagtataboy ng mga halimaw. Nakakuha rin si Rio ng starter pack na may refrigerator na puno ng pagkain na tatagal ng 2 buwan, kaya hindi na niya kailangang mangaso. Binigyan din siya ng monster guidebook na naglalaman ng mga paglalarawan sa mga nilalang na maaari niyang makita sa gubat. Sinubukan niya ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagsigaw ng incantation sa labas, at nabuo ang isang bola ng tubig sa kanyang kamay. Agad niyang napagtanto na hindi kailangan ng incantation, tumutugon ang mahika sa imahinasyon, at kung iniisip niya ito ng malinaw, maaari niya itong ilabas. Paglaon, nagpa siya siyang maligo, ngunit sobrang lamig ng tubig. Sinubukan niyang magsindi ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskes ng mga patpat ngunit sumuko rin, hanggang may naisip siyang ideya mula sa araw. Kinumpres niya ang tubig sa pamamagitan ng pag-alis ng init upang maging yelo, at hinubog ito bilang magnifying lens para magsindi ng apoy. Nakaligo siya pagkatapos at naisip kung gaano kadali ang buhay kapag may mahika. Kinabukasan, inisip niya ang kanyang hinaharap at napagtanto na kailangan niyang paunlarin ang kanyang kakayahang lumaban para mabuhay. Nakapagpalipad siya ng tubig, ngunit alam niyang masyado itong mahina para makasakit. Sinubukan niyang bumuo ng water jet, ngunit kahit mag-focus siya, napakahina nito. Naalala niya ang payo ng anghel na umasa sa imahinasyon, kaya nag-ensayo siya hanggang maging maayos ang kanyang water jets. Natutunan din niyang gumawa ng mainit na tubig. Kinabukasan, sinubukan niyang lumikha ng yelo mula sa manipis na hangin. Nang malaglag ito ng walang epekto, hindi siya pananghinaan ng loob at nagpatuloy hanggang sa maubos ang kanyang mana at napilitan siyang magpahinga. Sa sumunod na araw, itinuloy niya ang pagsasanay, at makalipas ang ilang araw, kahit hindi pa rin niya mailipad ang yelo, kaya niya na itong buuin halos agad-agad. Gumawa siya ng sibat at nagpa siya na mangaso, kaya pumasok siya sa gubat. Nakakita siya ng mga batong maaaring pangsindi ng apoy, ngunit isang biglang ungol ang nagpasenyas ng pagdating ng wild boar na mabilis na sumugod sa kanya. Napatigil siya sa takot saglit, ngunit nakaiwas bago muling umatake ang hayop. Nakuha niya ang kanyang focus, nilamigan ng lupa upang dumulas ang boar, at bumuo ng mga yelong tinusukan nito. Pag-uwi, sinuri niya ang guidebook at nalaman na ang lesser boar ang pinakamahinang nilalang sa gubat. Tinignan niya ang huling mga pahina, kung saan nakalista ang mas mapanganib na mga halimaw. Binasa niya ang tungkol sa mga dragon na kayang magwasak ng mga lungsod mag-isa, at ang tanging taktika ay tumakas, kahit maliit ang tsansang mabuhay. May seksyon din tungkol sa mga fallen angel na tinatawag na Akuma, ngunit kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanila. Hinubad ni Rio ang kanyang damit at bumalik sa gubat, ngunit habang nadidistract, inatake siya ng assassin hawk. Naalala niyang umaatake ito gamit ang mga kuko at tuka. Kaya mabilis siyang bumuo ng mga ice shield para sa depensa. Nagpalipad siya ng water jets, ngunit madaling nadedepensahan ng hawk at bigla itong sumugod pababa. Mabilis niyang binalot ang sarili niya sa yelo, na pumihil sa pag-atake. Bumagsak ang hawk, tumayo muli na may nawawalang isang mata, at sa huli ay lumipad palayo. Nakaramdam ng ginhawa si Rio, ngunit nawala siya sa gubat. Habang hinahanap ang daan pauwi, nadiskubre niya ang isang kumikinang na lawa at isang lalaking walang ulo kasama ang kanyang kabayo. Pagkatapos nito, nagkaroon siya ng ratinang mangaso, mag-imbak ng pagkain, at hasay ng kanyang mahika. Minsan ay natatalo siya, ngunit nagpapatuloy at lumalakas hanggang kaya niyang hatiin ang bato gamit ang kanyang water jet. Bumalik siya sa lalaking walang ulo, na ginagamit niya bilang sparring partner. Walang impormasyon tungkol dito sa kanyang guidebook, kaya inakalang higit ito sa antas ng baguhan. Sinubukan niyang umatake ngunit agad siyang natalo, at kahit ang kanyang mga ice shield ay walang silbi. Hindi siya tinapos nito at sa halip ay bumuo ng water sword at inutusan siyang pag-aralan ito. Paglaon, habang nangangaso, inatake siya muli ng parehong assassin hawk, ngayon ay mas madilim at tila nag-evolve. Binuo niya ang 5 patong ng ice wall ngunit nabasag ito agad, at napigil din ang kanyang mga ice spike. Nagpakawala siya ng mas maraming mahika, ngunit wala itong epekto laban sa ultrasonic na sigaw at matatalas nitong pakpak.
Nagpakawala ang Hawk ng kidlat mula sa bibig nito. At nakaiwas siya ng mabuti habang nasalo ng kanyang sibatang kuryente na parang lightning rod. Muling sumugod ang Hawk, at hinugot ni Rio ang kanyang water sword sa huling sandali, pinutol ang sonic blast nito. Nang umatake muli, nakita niya ang pagkakataon at tinusok ito sa leeg. Ayaw pang sumuko ng Hawk, at napagtanto ni Rio na nag-evolve ito upang harapin siya. Gayunpaman, nagpapasalamat siya dahil natulungan din siya nitong lumakas. Matapos patayin ang halimaw, pauwi na siya nang biglang lumitaw ang isang dragon at nakipag-usap sa kanya gamit ang telepathy. Tinanong nito kung nakatagpo siya ng isang Hawk, at agad nag-apologize si Rio. Inakalang pag-aari ito ng dragon. Sa halip, pinuri siya ng dragon at sinabing malakas siguro siya. Humanga ito sa kanyang espada at ipinaliwanag na pag-aari iyon ng Fairy King, kaya siguro nakuha niya ang kanyang basbas. Nag-usap sila ng sandali hanggang may tumawag sa dragon, kaya napilitang umalis. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Leon at sinabing magkikita silang muli, na ikinainteres ni Rio. Samantala, napansin ng anghel ang kakaiba, binigyan si Rio ng nakatagong katangian, Eternal Youth, isang biyayang hindi naibigay mula pa noong unang bayani 10,000 taon na ang nakalipas. Naglakad si Rio papunta sa dalampasigan dahil nanabik siya sa pagkaing dagat, ngunit natuklasan niya ang isang nadiskaril na barko at maraming bangkay. Sinuri niya ang pulso nila at may natira pang isang buhay. Nalaman natin na sinira ang barko ng isang halimaw sa dagat, at nagising ang batang lalaki sa bahay ni Rio. Naglibot ang bata, hindi alam kung nasaan, hanggang biglang lumitaw si Rio at nagulat ito dahil hindi niya naramdaman ang presensya niya. Nagtaka siya kung bakit walang suot si Rio ngunit di na lang nagtanong. Nagpakilala siyang si Abel. Naniniwala si Rio na wala siyang ginawang kabayanihan at humingi ng paumanhin na hindi niya nailigtas ang iba, ngunit ipinaliwanag ni Abel na mga smuggler sila kaya wala siyang pakialam. Kumalabog ang tiyan ni Abel, at inalok siya ni Rio ng pagkain. Habang kumakain, ipinaliwanag ni Rio na hindi siya makagawa ng damit dahil wala siyang sinulid. Nais sanang tanungin ni Abel kung bakit hindi siya bumili sa bayan, ngunit pinigilan ang sarili upang hindi maging bastos. Nilinaw ni Rio na walang bayan o lungsod malapit, kaya walang silbi ang pera. Namangha si Abel kung paano nabubuhay mag-isa si Rio at tinanong kung ginagamit niya ang kutsilyo para mangaso. Ngunit ipinaliwanag ni Rio na para iyon sa self-defense at gumagamit siya ng water magic sa pangangaso. Pinuno niya ang isang banga gamit ang mahika, na ikinagulat ni Abel. Sabi niya, kahit sa Central Provinces, kalahati lang ng populasyon ang marunong magmahika. Napaisip si Rio na baka niloko siya ng anghel dahil tila mas karaniwan ang mahika kaysa sa sinabi. May gustong tiyakin si Abel kaya bumalik sila sa dalampasigan. Habang naglalakad, tinanong niya si Rio kung bakit hindi siya gumagamit ng staff. Sabi ni Rio, wala siyang staff, kaya inakala ni Abel na wala siyang pambili at sinabing kung may panganib. Siya ang mauuna dahil iyon ang kaya niyang i-offer. Tumango si Rio nang may pag-aalinlangan. Pagdating sa barko, nakita nilang nawala na ang ibang katawan, swerteng nailigtas si Abel. Napagtanto niyang wala na ang hinahanap niya, kaya kailangan niyang makipagkita sa mga kaibigan sa bayan ng Lon. Sinabi ni Rio na kailangan niyang maglakbay pahilaga. Tinanong ni Abel kung nais niya ng gabay, dahil kabisado niya ang lugar. Tinanggap ito ni Rio, ngunit may kailangan muna siyang asikasuhin. Kinagabihan, kinuha niya ang kanyang espada at umalis, sinasabing kailangan niyang magpaalam sa isang tao. Inakala ni Abel na magbibigay siya ng respeto sa isang mahal sa buhay, ngunit dinalaw niya ang Fairy King upang magpasalamat sa lahat ng pagsasanay at ipaalam ang kanyang paglalakbay. Dahil final session na nila, nangako siyang lalaban ng mas seryoso at nakatama siya ng ilang mabilisang tira, ngunit hindi pa rin niya tinalo ito. Nagpasalamat si Rio muli, at pagbalik niya sa lawa, gumamit ng mahika ang Fairy King upang bigyan siya ng espesyal na robe. Kinabukasan, sinimulan ni Rio at Abel ang kanilang paglalakbay, pansamantalang iniiwan ni Rio ang kanyang payapang buhay. Habang lumalalim sila sa gubat, nakatagpo sila ng wild boar at umabante si Abel. Sumugod siya at ginamit ang kanyang skill na Total Impalement, na nag-iwan ng malaking butas sa katawan ng halimaw. Humanga si Rio, at ipinaliwanag ni Abel na umaasa sa combat skills ang mga taong walang mahika. Nagpatuloy sila at nakatagpo ng lizard folk, ngunit hindi sulit ang laban kaya umiwas sila. Nakaramdam si Rio ng taong sumusunod sa kanila. Naghanda si Abel, ngunit gusto ni Rio na siya ang humarap gamit ang mahika. Lumabas ang mga lizard mula sa puno at mabilis silang pinatay ni Rio gamit ang sunod-sunod na ice spells. Pagkatapos, nagtanong si Abel kung paano siya nakakapag-cast ng maraming spell ng sabay, dahil sinabi ng isang matandang wind mage na isang spell lang kada cast ang kayang gawin ng isang mage.
Inisip ni Rio na baka dahil sa iba't ibang uri ng mahika at nag-conjure siya ng tubig bilang inumin nila. Tumawid sila sa isang malawak na kapatagan at napansin ni Rio na iba ang itsura ng pera ni Abel. Ipinaliwanag ni Abel na sarili nilang pera ang ginagawa ng Central Provinces. Habang naglalakad, hindi nila namalayang nakapasok sila sa golem field, at natuklasan ni Rio na hindi mukhang katulad ng iniisip niya ang isang tunay na golem. Sumugod si Abel gamit ang Total Impalement, ngunit hindi ito gumana dahil mabilis mag-regenerate ang golem. Naisip ni Rio ang bagong taktika at gumawa ng 10 patong ng ice wall na agad na nadodge ang mga golem. May natirang isa, ngunit hindi gumagalaw. Napagtanto nilang sumisipsip ng enerhiya mula sa lupa ang mga golem, kaya kapag nasa ere, hindi na ito nakakakita. Nakakita rin sila ng malaking hipo na inaabuso ng mga wyvern, at nasiyahan silang panoorin ang laban. Nagkampo sila, at nabanggit ni Abel ang tungkol sa dungeon, na gusto rin ni Rio bisitahin. Nangako si Abel na dadalhin siya doon pagkatapos nilang makarating sa Lon. Nag-usap sila tungkol sa dwarves at elves, at may dumaan na knight. Sinabi ni Rio na makakakita na sila ng mas maraming tao pagkalampas ng bundok, at nagtanong si Abel kung paano niya alam iyon. Naalala ni Rio ang usapan nila ni Lewan, na nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa mga rehiyon at kontinente, ngunit sinabi niyang may mga bagay na mas mabuting hindi ikwento. Sa daan, may dambuhalang halimaw na lumipad sa ibabaw nila, at muntik na silang mamatay kung hindi sila nagtapon ng pagkain para maging distraction. Nanlamig sila sa takot dahil siguradong hindi nila ito kaya. Nagsabi si Abel na parang may mali sa lugar, ngunit agad itong dinepensahan ni Rio, sinasabing wala lang itong survival instincts. Habang nag-uusap, napansin ni Rio na bakit nagtungo ang wyverns na umatake sa hipo kanina sa hilaga. Pagdating nila roon, nakita nila ang mga wyvern na kumakain ng isa pang halimaw. Binalaan ni Abel na sobrang delikado ang wyverns at kailangan ng 20 tao para matalo ang mga ito, at kahit ganoon, may mamamatay pa rin. Hindi siya pinakinggan ni Rio, kumbinsidong kaya nila itong patigilin. Nauna siyang tumakbo at napilitang sumunod si Abel. Binuo ni Rio ang mga ice spear upang ipako ang mga wyvern, at tinapos ni Abel gamit ang Total Impalement. Inatake silang muli ng panibagong grupo, ngunit madali itong tinapos ni Rio. Kinuha ni Abel ang berdeng bato mula sa isang wyvern, at nang dumating ang isa pang grupo, mas masigla pa itong sumugod habang natatawa si Rio sa pagiging battle-hungry nito. Sa wakas, narating nila ang dulong bahagi ng mga bundok. Sinabi ni Rio na hindi niya mamasamain na lumaban pa ng ilang wyvern, at sinite siya ni Abel kahit tuwang-tuwa ito sa dami ng magic stones na nakuha nila. Napansin nilang malayo na ang narating nila sa hilaga. Nagtaka si Abel kung nasaan na sila. Nag-alala si Rio na baka nasa Dua Empire na sila, ngunit sinabing mas malayo pa iyon. Nakahinga ng ginhawa si Rio. Tinanong ni Abel kung bakit ayaw niya sa Empire, ngunit sagot ni Rio. Hindi niya gusto ang pangalan. Nakita ni Rio ang isang kalsada at itinuro ito kay Abel, at doon niya napagtanto kung anong hanay ng bundok ang nalampasan nila. Sabi niya, kung magtutungo sila sa kanluran, mararating nila ang Koti. Habang naglalakad, inamin ni Rio na nasasabik siyang matulog muli sa totoong kama, at iminungkahi ni Abel na subukan din nila ang pagkain sa bayan. Narating nila ang isang tavern, at pinayuhan ni Abel si Rio na magparehistro sa Adventurers Guild upang makakuha ng identification card at makapasok sa mga bayan nang hindi nagbabayad ng bayad sa pagpasok. Ipinaliwanag niyang noong dumating sila, siya ang naging guarantor ni Rio at siya rin ang nagbayad ng fee, kaya pabiro namang sinabi ni Rio na may utang na siya rito. Idinagdag ni Abel na maaari silang magbenta ng magic stones at monster materials sa guild kapalit ng malaking halaga, bagamat kakailanganin nila ang isang alchemist kung nais nila itong gamitin ng personal. Nagulat si Rio na may alchemy pala sa mundong ito, ngunit nang dumating ang kanyang pagkain, mas lalo siyang namangha nang malaman niyang curry ito. Naisip niyang sa ibang reincarnation stories, tumatagal ng taon bago muling maimbento ang curry, kaya't hindi siya makapaniwalang mayroon na nito rito. Nilantakan niya ito at agad pang umorder ng dagdag, umaasang may curry rin sa Lon. Kinabukasan, abala pa rin si Rio sa pag-uusap tungkol dito at pabiro niyang tinanong si Abel kung may tinatago pa itong sekreto. Tumahimik si Abel at binago ang usapan. Naglakad sila hanggang marating nila ang isang burol na tanaw ang Lon at ang malalawak nitong taniman ng trigo. Paglapit nila sa gate, nakita sila ng gwardya at sinabing ikinabahala ng lahat ang pagkawala ni Abel. Ipinaliwanag ni Abel na iniligtas siya ni Rio. Nagbayad si Abel ng entry fee at ipinakita ang kanyang card, at natuwa si Rio na nakabalik na siya sa sibilisasyon. Habang papunta sa guild, ipinaliwanag ni Abel na dahil B-rank siya, maaaring magsimula si Rio sa EOD rank.
Humanga si Rio, at ipinaliwanag ni Abel na mas mataas na ranggo ang nangangahulugang mas magagandang quest at gantimpala. Sa loob ng guild, nagbunyi ang mga adventurer nang makita si Abel na ligtas. Napagtanto ni Rio kung gaano siya kakilala ng lahat at lumabas sandali para hindi makagulo, ngunit nabunggo siya sa isang elf. Nakilala nito ang kanyang robe bilang regalo mula sa Fairy King at sinabing pinaboran siya ng hari, ngunit nagmamadali siyang umalis at umaasang magkikita silang muli. Ibinalik siya ni Abel sa loob at ipinakilala bilang tagapagligtas niya, at mainit na tinanggap at pinasalamatan si Rio ng guild. Dinala ni Abel si Rio sa receptionist at umaasang maaari siyang magsimula sa rank. Di nagulat ang babae, sinasabing wala pang miyembro ng Crimson Sword na nag-endorse ng kahit sino. Sagot ni Abel, pambihira si Rio. Ipinaliwanag ng receptionist na kailangan nila ng patunay ng lakas para sa registration, kaya humiling si Abel ng direktang pagpupulong sa guildmaster. Naghintay sila sa conference room. Pumasok ang guildmaster na halatang nabunutan ng tinik nang makita si Abel. Iginiit ni Abel na si Rio ang tunay na bayani. Ipinakilala ng guildmaster ang sarili bilang si Hugh at nagpasalamat sa tapang ni Rio, ngunit hindi komportable si Rio sa papuri. Humingi si Hugh ng patunay ng lakas ni Rio, kaya ipinakita ni Abel ang mga magic stone na nakuha nila. Sinuri ni Hugh ang laki at kulay at nakumpirmang mga wyvern stone ang mga iyon. Tinanong niya kung may kasama silang buong unit, ngunit ipinaliwanag ni Abel na silang dalawa lamang ang nangaso sa Malefic Mountains. Sinabi niya kay Rio na nang makita niya ang daan papuntang Kolot. Natanto niya kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Hugh na ayon sa alamat, walang sino mang nakalalabas ng buhay mula sa bundok na iyon, at iniiwasan pa ito ng mga adventurer. Gayunpaman, nagtitiwala siya kay Abel at inaprubahan ng endorsement para kay Rio. Biglang pumasok ang ilang adventurer, masayang-masayang makita si Abel. Humingi siya ng paumanhin kina Lynn, Warren, at Rhea dahil nag-alala sila. Inutusan ni Hugh ang receptionist na dalhin ang lahat ng kailangan sa kanyang opisina at pinasunod niya si Rio. Ngunit pinigilan siya ni Abel, sinasabing may ipapakita siya. Naiwan si Rio sa reception desk. Ipinaliwanag ni Hugh na ang grupo ni Abel, ang Crimson Sword, ang pinakasikat na party sa lungsod, at napatanong si Rio kung madali lang ba talagang maging D-rank. Aminado si Hugh na hinahangaan niya si Abel, ngunit alam niyang hindi kayang pumatay ni Abel ng wyvern ng mag-isa, ibig sabihin ay may pambihirang talento si Rio at may pangangatawan ng isang mandirigma. Ipinakilala ng receptionist ang sarili bilang si Nena at sinimulan ang kanyang interview. Tinanong si Rio tungkol sa kanyang magic element at kung saan siya maninirahan. Dahil ngayon lang siya dumating sa bayan, maaari siyang tumuloy sa guild sa loob ng 300 araw pagkatapos ng registration. Tinanong siya ni Nena kung alam niya ang tungkol sa mga dungeon. Nakita ang tuwa ni Rio kaya sinabi niyang may kurso ang guild at isasama siya sa susunod na klase. Inilagay ni Rio ang kanyang kamay sa crystal para sa registration, at inilabas ang kanyang guild card habang binabati siya ni Nena sa opisyal na pagsali. Paglabas nila, bumagsak si Hugh sa upuan sa ginhawa at ibinalita ang ligtas na pagbabalik ni Abel. Dinala ni Abel si Rio upang kunin ang kanyang bayad at nagpumilit na bilhan siya ng damit at staff, sinasabing kailangan ito ng lahat ng magician. Sinabi ni Rio na kaya niyang gumamit ng mahika ng walang staff at kaya rin niyang gamitin ang kanyang espada, ngunit tinawag lang ito ni Abel na kutsilyo. Inamin ni Rio na kulang siya sa kaalaman sa mga pangunahing bagay, kaya binigyan siya ni Abel ng mabilis na aralin habang namimili. Natutunan niyang pareho ang takbo ng oras sa Earth, 24 na oras sa isang araw, 7 araw kada linggo, at ang mga sukat ng damit ay nasa sentimetro. Nang makita ang Curry, napagtanto ni Rio na siguradong may isa pang taong reincarnated sa mundong ito na nag-iwan ng impluensya. Paglabas nila ng tindahan, nagtanong si Rio kung saan sila pupunta. Sinabi ni Abel na may guild party, at bumalik sila upang makisaya kasama ang lahat sa pagbalik ni Abel at sa tapang ni Rio. Kinabukasan, nagreklamo si Rio sa sobrang inom. Ipinakilala siya ni Nena sa kanyang magiging roommates na sina Nils at Ito. Pag-alis ni Nena, sobrang humanga si Nils sa kanya, ngunit pinaalalahanan siya ni Ito na wala siyang pag-asa. Bumalik si Nena kasama si Amon, na ibinahaging namatay ang kanyang pamilya at pumunta siya sa Lon para makahanap ng kabuhayan. Nagpakilala si Rio at binanggit na pareho sila ng dungeon class kinabukasan. Samantala, ikinwento ni Abel sa kanyang mga kaibigan ang mahika ni Rio, ngunit hindi sila makapaniwala. Sinabi ni Lynn na kadalasan ay kaya lang buuin ang mahika malapit sa mismong caster, kaya imposibleng makabuo ng yelo sa malayo at ibagsak ito sa mga halimaw. Idinagdag pa niya na may wind barrier ang mga wyvern na nagtataboy ng mahika, kaya halos hindi ito matamaan, ngunit iginiit ni Abel na nakita niya mismo.
Naalala ni Ria ang isang magician na may kaparehong kakayahan, ang Inferno Magician, na sinasabing kayang gawing abo ang Wyvern gamit ang isang spell at kayang lipulin ang buong hukbo sa isang iglap. Sa tingin niya, kung nagsasabi ng totoo si Abel, isang pambihirang yaman si Rio, ngunit nakakatakot kung sakaling kakampi ito ng kalabang imperyo. Tiniyak ni Abel na hindi kailanman kakampi si Rio sa pangalan ng Debbie. Pagkaraan ng 6 na araw ng pag-aaral, natapos ni Rio at Aman ang kanilang introductory dungeon course at natutunan ang mga mahalagang kaalaman sa pag-explore. Inihanda nila ang sarili upang pumasok sa unang layer, at halatang kinakabahan si Aman. Pinakalma siya ni Rio. Tinanong ni Rio ang instructor tungkol sa teleportation papunta sa dating cleared layers. Ipinaliwanag ng instructor na may ilang dungeon sa timog na ganoon, ngunit hindi iyon posible sa dungeon ng Lon. Ang Lon ay itinayo sa ibabaw ng isang underground dungeon, at tuwing ilang taon nagaganap ang Great Tidal Bore, isang pangyayari kung saan biglang dumarami ang mga halimaw at umaabot sa ibabaw. Gumawa ang bayan ng dobleng pader upang pigilan ang pagtagas nito. Namangha si Rio, habang lalong kinabahan si Aman. Sabi ng instructor, hindi pa malapit ang susunod na paglitaw. Pagpasok nila sa dungeon, napansin ni Rio ang kaba ni Aman at muli siyang pinakalma. Sinabi ng instructor na walang halimaw sa unang layer, ngunit habang sumusulong sila, naramdaman ni Rio ang panganib sa unahan. Sinabi niya kay Aman na ipapako niya ang halimaw gamit ang mahika, at si Aman ang tatapos dito. Isang soldier ant ang gumapang papunta sa kanila, at naalala ni Rio mula sa kanyang guidebook na ang base ng leeg nito ang pinakamadaling tamaan upang mapatay ito. Ipinako niya ang halimaw gamit ang mga ice lance, at nagawa ni Aman ang finishing blow. Pagkatapos, nagkaroon ng kumpiyansa si Aman, at sinabi ni Rio na kunin nito ang magic stone nito. Nag-aatubili si Aman, ngunit ipinaalala ni Rio na ganoon kumikita ang mga adventurer. Nagsaya sila, at humanga si Ito na nalabanan nila ang soldier ant sa unang subok. Gustong bumalik ni Aman sa dungeon, kaya inimbitahan siya ni Rio na sumama sa kanyang planong makarating sa 3rd level, ngunit nagtaka siya kung bakit may soldier ant sa unang palapag na dapat ay wala itong halimaw. Sinabi ni Niels na paniki lang ang dapat naroon, at idinagdag ni Ito na may mga naitalang soldier ant sa unang 2 layer nitong mga nakaraang araw. Biglang lumitaw si Abel at ipinaliwanag na kaya ng mga langgam na maghukay paakyat. Ipinakilala niya ang sarili sa mga kaibigan ni Rio, nagulat na makilala si Abel ng Crimson Sword. Tinawag siya ni Niels na kanyang bayani at humiling na makipagkamay. Pinayuhan sila ni Abel na huwag magpakatanga, ang pangunahing tuntunin ng isang adventurer ay ang manatiling buhay. Nagtaka si Rio kung bakit nasa guild si Abel. Sagot ni Abel, kara-rating niya lang mula sa isang pakikipagsapalaran, pero agad siyang pinutol ng kanyang party, na nagsabing kailangan muna niyang mag-report sa guildmaster. Sinabi ni Abel na ginagabayan lang niya ang mga bagong adventurer, pero inutusan ni Lin si Warren na buhatin siya, at literal siyang kinaladkad palayo. Hindi inaasahang tumitig si Lin kay Rio, pero tinawag siya ni Ria at sinabing bastos iyon. Umamin si Lin na interesado siya dahil sinasabing pambihirang mag-iko si Rio. At hindi rin may deny ni Ria ang kanyang kuryosidad. Sinabi ni Abel na malapit na nilang masaksihan ang tunay na lakas ni Rio. Kinabukasan, bumalik sina Rio at Aman sa dungeon, gamit ang parehong taktika, pinipirmi ni Rio ang mga halimaw gamit ang mahika at tinatapos ni Aman ang laban. Sa pahinga nila, napansin ni Rio na ang estilo ni Aman ay kahawig ni Abel. Nagtanong siya kung sino ang nagturo rito. Ipinaliwanag ni Aman na nag-aral siya kay Kira mula sa prestihiyosong Hume School sa kabisera. Naniniwala si Rio na kaya niyang maabot ang antas ni Abel. Nagtanong si Aman kung bakit marunong si Rio ng espada kahit mag-iko siya. Hindi nabanggit ni Rio ang tungkol sa Fairy King, sinabi niya lang na mayroon siyang naging tagapagturo. Pinayuhan niya si Aman na huwag magmadali, mag-ipon ng stamina, at alalahan ng kahit si Abel ay nag-eensayo araw-araw. Kinabukasan, bumisita si Rio sa aklatan upang magsaliksik tungkol sa alchemy. Inirekomenda ng librarian ng isang beginner's cookbook. Nang matapos, napagpasyahan niyang kailangan niya ng sariling kopya para sa mas malalim na pag-aaral ngunit nag-alala sa presyo. Sa labas, biglang nagkaroon ng solar eclipse at nagdilim ang paligid. Nawala ang ibang tao at may masamang pakiramdam si Rio. Isang putok ng apoy ang bumaril sa kanya ngunit naprotektahan niya ang sarili gamit ang yelo. Lumapit ang isang demonyo at nagtanong kung bakit may tao sa mundong ito, pero hindi na nag-abala at sinabing papatayin niya si Rio. Naunawaan ni Rio na nasa alternate dimension siya at maaaring hindi siya makatakas. Muli siyang binanatan ng apoy, na kanyang naharang, kasunod ang wind lance na tumama sa kanyang dibdib. Nabuhay siya dahil sa kanyang robe, at nakilala iyon ng demonyo bilang regalo mula sa Fairy King.
Nag-isip itong anong pabor ang nakuha niya. Hindi gumana ang mahika nito, kaya bumunot ito ng espada. Humanda rin si Rio. Nagmukhang patas ang laban. Tinangka ng babae ang mahika, pero mas mabilis si Rio at hinarang ganito gamit ang Ice Lance. Gumanti si Rio ng bugso ng yelo. Natunaw ng demonyo ang ilan gamit ang apoy at nagtayo ng stone walls. Ngunit tumagos ang water jets ni Rio at tinamaan ito. Sumugod si Rio, pero bigla itong gumaling at napatras siya sa isang gusali. Biglang napalibutan ng tubig ang babae, at nang damaykit sa kanya ay kumulo at sinunog siya. Nagtago siya sa ilalim ng lupa para makatakas, at paglabas ay natuwa, sa wakas, may taong nakasakit sa kanya ng ganoon. Gusto pa sana niyang lumaban ngunit sabi niya, matatapos na ang eclipse. Nagpakilala siyang Leonor at naglaho. Nakahinga si Rio ngunit naunawaan niyang kailangan pa niyang lumakas kung wala ang kanyang robe. Patay na siya. Nagpasya siyang bilhin ang mga aklat sa aklatan at nabigla sa laki ng laman ng kanyang account. Naalala niyang sinabi ni Abel na mahal ang mga Wyvern Stones, ngunit hindi niya inakalang ganoon pala kalaki ang halaga. Pagbalik niya sa kwarto, laking gulat niyang wala ang kanyang mga kaibigan. Sa labas, nakarinig siya ng gulo at nakita ang mga kasamahan niyang nakahandusay. Gumamit si Rio ng mahika at agad na pinatumba ang 4 na bully. Binanggit ni Neil si Dan, ang dati nilang kasama sa kwarto. Na naniniwalang mahina si Rio sa santukan. Sumugod si Dan, pero mabilis siyang natalo ni Rio. Pinayuhan ni Rio ang lahat na maligo na lang sa mainit na tubig. Pinagaling ni Hidedo ang kanyang balikat at sinabing buti na lang nailega ni Rio ang isang nakamamatay na atake. Ipinaliwanag ni Rio na intensyon talaga siyang patayin, kaya nagtanong ang iba kung sino ang umatake sa kanya. Sinabi ni Rio na mahaba ang kwento at magpapahinga muna siya. Kinabukasan, bumalik sina Aman at ang grupo sa dungeon. Pagkatapos talunin ng isang Goblin Archer, sinabi ni Niels na dapat silang umatras, hindi dapat lumilitaw ang Goblin Archers sa ika-5 palapag. Sapat na raw ang kinita nila at ayaw niyang magpumilit. Sana raw ay kasama nila si Rio. Sa labas ng bayan, naalala ni Rio ang bilis ni Leonor mula sa wind magic nito at nais niyang mapabuti ang sariling mobility. Sinubukan niyang gamitin ang water jets para sa propulsion, tulad ng ginagawa niya sa ilalim ng tubig, pero halos hindi siya gumalaw. Nadismaya siya. Nag-isip siyang dagdagan ang jets pero nagpa siya munang bumisita sa aklatan para mag-aral tungkol sa akuma at alchemy. Samantala, si Lin ay naghalongkat ng lahat ng spellbook, pati bawal na teksto, para hanapin ang spell na katulad ng higanteng ice cube ni Rio. Wala siyang nakita, kaya pinaniwalaan niyang orihinal na spell iyon at itinatapat si Rio sa alamat ng Inferno Magician. Lumabas si Sarah, ang elf na nakilala ni Rio, at napansing bihirang makita si Lin na nag-aaral sa aklatan. Nais sana niyang tumulong ngunit may kailangan siyang puntahan. Sa guild, hirap si Niels na lapitan si Nena. Sinabi ni Ido na nakakita sila ng Goblin Archers sa ika-5 palapag. Pagtingin ni Nena sa Magic Stones, agad siyang nagmadaling puntahan ang Guildmaster. Nagulat si Hugh, ang Goblin Archers ay hindi dapat lumilitaw bago ang ika-10 palapag, posibleng senyales ng Great Tidal Bore. Ipinasummon niya ang Crimson Sword at White Brigade. Pagdating ni Abel, nabad trip siya na kasama ang White Brigade dahil hirap siyang makisama sa kanilang leader na si Phelps. Sa pulong, ipinaliwanag ni Hugh ang sitwasyon at inatasan silang imbestigahan ang dungeon. Nagduda si Abel na posible ito, ngunit ipinakita ni Hugh ang magic stones mula sa grupo ni Ahmad. Kailangan nilang kumpirmahin kung may nagaganap na tidal bore, huling nangyari ito 10 taon na ang nakalilipas. Nag-alok si Hugh ng 100 gold paunang bayad at 200 kapag nakabalik. Tinanong ni Phelps kung ano ang gagawin kung nagsimula na ang tidal bore. Sagot ni Hugh, mang-alap ng impormasyon at umatras upang maisara ang double walls at may padala ang mga kabalyero ng rehiyon. Kinabukasan, sinabi ni Rio sa kaibigan na pupunta siya sa Hilagang Aklatan para sa advanced alchemy texts. Binalaan siya ni Ido na tanging mga beer anchor pataas ang nakapapasok, pero hindi nag-alala si Rio. Nagtanong si Amen tungkol sa forbidden texts, bagay na ikinatuwa ni Rio. Nilinaw ni Ido na beer anchor lang din ang may access. Pagdating niya, nagulat si Rio sa laki ng Hilagang Aklatan at naisip na kailangan niya ng tulong para hanapin ang mga aklat tungkol sa akuma. Habang naglalakad, muli niyang nakita si Sarah. Samantala, naghahanda ang Crimson Sword at White Brigade na pumasok sa dungeon. Nakaramdam ng panganib si Abel at inutusan si Lin na ice can ng unang palapag gamit ang wind magic, at nakita nito ang daan-daang halimaw na naghihintay. Nagdeklara si Hugh ng emerhensya at tinawag ang lahat ng adventurer. Sa aklatan, natuwa si Sarah na makita si Rio at tinanong ang sadya niya. Nagdalawang isip si Rio na banggitin ang akuma at sinabing alchemy ang pakay niya.
Nabigla si Sarah sa hirap ng aralin. Ipinaliwanag ni Rio na nais niyang lumikha ng golem. Dinala siya ni Sarah sa mga kaugnay na libro at sinabing bihira para sa isang elf ang manirahan sa piling ng mga tao, pero masaya siyang naging daan iyon upang magkakilala sila. Sa dungeon, nabutas ng mga halimaw ang gate at sumugod ang daan-daang goblin. Pinipigil ng mga adventurer gamit ang palaso at fireballs, ngunit napakarami ng kalaban. Sinabihan ni Abel si Lynn na magtipid ng mana. Nauubos na rin ang mga palaso hanggang dumating si Niels dala ang mga reserbang adventurer at mensahe ni Hugh. Kailangan nilang talunin ang boss kapag nalinis na ang mga goblin. Pagkatapos ng ilang oras, natanggal din ang mga goblin. Inutusan ni Hugh ang Crimson Sword at White Brigade na hanapin ang boss. Nakasalubong nila ang 3 goblin generals. Deduction ni Abel na malapit ang Goblin King. Iminungkahi niyang siya at si Phelps ay kumuha ng tig-iisang general at si Naria at Sheena ang sa pangatlo, upang maiwasan ang pagdating ng hari. Nang magsimula ang laban, agad na naputol ni Abel ang braso ng isang general. Kumpiyansa siyang kaya nila ito. Biglang nakadama siya ng panganib at sumigaw na yumuko ang lahat nang dumating ang isang napakalakas na wind slash na palm iris sa 3 general. Salamat sa babala ni Abel, ligtas ang iba. Lumabas ang Goblin King, at sumalakay sina Abel at Phelps. Hindi tumalabang si Bat ni Phelps dahil sa mala-armadurang balat ng hari, ngunit naiwasan ni Abel ang atake gamit ang Perfect Shadow Technique at nakapagbigay ng tama. Hindi man nakamamatay, inasahan niya na iyon at tinawag si Lynn. Napinalaya ang kanyang nakaipong wind bullet, at napuksa ang hari. Nagdiwang ang lahat, at humanga si Phelps sa pag-iisip ni Abel na paghahandain si Lynn ng spell mula pa sa simula. Bumalik si Rio sa guild, nagtataka sa kasiyahan. Sa kanyang opisina, nagreklamo si Hugh na hindi siya makapagdiwang dahil sa dami ng papeles at inaasahang darating ang mga taga-suri mula sa kabisera, ngunit sarado pa rin ang dungeon ng 1 buwan. Naintindihan ni Rio na ang ipinagdiriwang ay ang pagtatapos ng Great Tidal Bore. Pinuri ni Niels ang laban ni Abel sa Goblin King. At tinanong ni Lynn si Rio kung totoo bang kaya niyang gumawa ng lumulutang na ice walls. Inamin ni Rio na totoo ngunit mahirap gawin at pinagpraktisan niya iyon ng matagal. Nang tanungin siya tungkol sa incantations, ipinaliwanag niyang hindi niya ito kailangan, dahilan upang mabigla si Lynn. Ipinahayag ni Mills na paubos na ang pagkain, kaya kumain si Rio. Sinabi ni Abel kay Lynn na nakakagamit si Rio ng mahika ng walang incantation, bagay na hindi niya agad matanggap. Tinanong ni Rio sina Niels tungkol sa ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Niels na kaunti lang ang quests dahil sarado ang dungeon at hindi kailangan ng tulong sa ibabaw. Ibinahagi ni Rio na naghahanap siya ng magic copper para magsanay ng alchemy, alam niyang mahal iyon. Sinabi ni Rio na ang isang dakot ng magic copper ay nagkakahalaga ng 50 gold at nagpa siyang umupa ng 3 lokal, nag-alok ng 4 na gold bawat isa para tumulong sa isang abandonadong minahan. Idinagdag niyang bibilhin niya ang anumang copper na makita nila sa halagang 25 gold. Tuwang-tuwa silang pumayag. Pagbalik sa kanyang kwarto, nakita ni Rio ang mga kabalyero na nanghaharas ng isang babae. Nang tangkain nila itong dukutin, sumingit si Dan. Gumuhit ng espada ang isang kabalyero at tinakat siya, pero bigla itong bumagsak. Sinubukan itong tumayo pero muli itong natamba. Dumating si Phelps at inutusan ng mga kabalyero na tumigil, sinermonan sila, at ibinunyag ang kanyang lahing Himlain, dating commander ng Royal Knights ang kanyang ama. Nagmamadaling tumakas ang mga kabalyero, at pinuri ni Phelps si Dan sa pagprotekta sa babae. Napansin ni Phelps na pinapanood siya ni Rio at sinabi nitong nadapa lang siya. Binanggit niyang pinuri ni Abel ang mahika ni Rio, at kung tumulong lang siya, hindi sana naging problema ang Great Tidal Bore. Biglang lumapit si Sheena, hudyat na kailangan na nilang umalis, kaya nagpaalam si Phelps kay Rio. Kinagabihan, sumama si Abel kay Rio para maghapunan. Nag-isip si Rio kung bakit siya mag-isa, iniisip na baka pumunta ito sa Pleasure District. Pero nagbabala si Abel na mag-ingat dahil maaaring may nakikinig. Tinansya ni Rio na palihim na may gusto si Abel kay Rhea, ngunit mariing itinanggi ni Abel. Ipinaliwanag niyang kailangan niya ang tulong ni Rio at naglakad sila sa distrito. Inilahad ni Abel na balak niyang harapin ang mga tiwaling Royal Knights, pero nakakita si Rio ng kaina-hinalang mga lalaki sa isang eskinita. Sinundan nila ang mga ito at bigla silang inatake ng mga nilikhang nakabalabal. Ginamit ni Rio ang falling ice at pinatulog ang mga umaatake. Napansin ni Abel na may dalang alchemical tool ang mga ito. Nais sana itong kunin ni Rio, ngunit iginiit ni Abel na kailangan iyon bilang ebidensya. Nakilala niya ang mga ito bilang si rank adventurers mula sa jailer at nagpa siyang dalhin sila sa mga gwardya para siyasatin. Samantala, naglalakad si Phelps sa bayan, hindi namamalayang sinusundan siya ng mga kabalyerong sinermonan niya kanina.
Bigla silang hindi makakilos, dumating si Sheena at ginamit ang kanyang Inferno spell upang tupukin sila. Kinabukasan, nakipagpulong si Hugh kay Clive, na humihiling na muling buksan ang dungeon at humingi ng pagkain at proteksyon. Paalala ni Hugh na binigyan siya ng Minister of Domestic Affairs ng buong autoridad, ngunit nakikita niyang hindi makatwiran ang hinihingi ni Clive. Tiniyak ni Arthur na magdadala sila ng supply mula sa mga kalapitbayan upang maprotektahan ang imbakan ng guild. Napilitan si Hugh na pumayag na muling buksan ang dungeon ngunit binalaan silang hindi garantisado ang kaligtasan dahil sa nagdaang Great Tidal Bore. Iminungkahi niyang kumuha sila ng mga adventurer bilang proteksyon. Nakilala ni Rio ang isang batang babae na si Natalie, na nakiusap na ihatid siya sa Adventurers Guild upang ibigay ang isang sulat. Ipinakita niya ito sa Crimson Sword, at napagtanto ni Abel na humihingi ng tulong ang mga Royal Magician sa pagsisiyasat sa dungeon. Naalala niyang isinara yon dekada na ang nakakalipas matapos mawala ang isang A-rank party kasunod ng isang tidal bore. Nagpas siyang umiwas si Rio sa dungeon at pumunta upang kumain. Habang nagpapakilala si Natalie sa iba, napansin ni Lynn na galing siya sa isang kilalang pamilya ng water mages at tinanong kung alam niya ang spell para lumikha ng ice walls sa ere. Nagduda si Natalie na posible iyon hanggang sabihin ni Rhea na kaya iyon ni Rio. Hindi makapaniwala si Natalie, at binalaan siya ni Abel na walang dapat makipaghamon kay Rio. Sinabi niyang puntahan siya nito kung kailangan ng tulong at ipinakita kung saan siya mahahanap. Naghandang pumasok ang mga adventurer sa dungeon. Ipinakita ni Arthur kay Abel ang isang mana detector, ipinaliwanag na ay padadala sa analysis team ang mga resulta. Inutusan niya ang grupo na umabot lamang hanggang ikatlong layer at umasa sa kanilang karanasan. Samantala, nangolekta si Rio ng magic copper, binayaran sina Niels at ang iba, at natuwa sila sa natanggap. Nagulat si Ethan na bukas muli ang dungeon, ngunit ipinaliwanag ni Rio na tanging mga deer anchor pataas ang pinapayagang pumasok, kaya hindi kasama ang grupo ni Niels. 3 araw ang lumipas at na-explore na ng team ang 7 layer ngunit wala pang natatagpo ang kakaiba. Iginiit ni Abel na kailangan nilang pumunta ng mas malalim. Nakasalubong nila ang isang team mula sa Royal Central University, at sinabi ni Rhea na may teorya ang mga ito na ang mga halimaw ng tidal bore ay mula sa ilalim ng ika-38 na layer. Sa guild, inatasan ni Hugh ang mga ENF rank adventurers na kumuha ng pagkain mula sa mga kalapitbayan. Nagtanong si Rio tungkol sa mga magic stone na nakuha mula sa tidal bore, at sinabi ni Hugh na mapuputla ang lahat ng iyon. Nakakita si Clive ng kakaibang pader na bumubukas at inutusan ng kanyang mga tauhan na siyasatin iyon. Sinukat nila ang mana, at biglang naglaho ang lahat. Napansin ni Natalie na nawala ang mga readings. Nalaman ng grupo na nailipat sila sa ibang lugar. Pinaghinalaan ni Clive na teleporter door iyon mula sa pinanggalingan ng tidal bore monsters. Inisip niyang maaaring maging susi ito sa pagkuha niya ng posisyon bilang department head, ngunit may nakakita ng paparating na halimaw. Iniulat ng analysis team na may mana sa ika-40 layer bago biglang naglaho ang signal. Tinanong ni Christopher, mag-iko mula sa College of Magic, kung may kakaibang nangyayari sa dungeon. Hindi sila nagbigay ng detalye dahil magkaiba ang kanilang organisasyon, ngunit sinabi niyang ilang adventurer ang biglaring nawala sa harap niya. Inabisuhan siya ng analysis team tungkol sa reading sa ika-40 layer. Hindi siya naniniwalang maliligtas pa ang grupo, dahil wala pang adventurer na nakalampas sa ika-38 layer. Kahit beer rank parties, hirap na hirap sa lampas ika-30. May isang lalaking umasa na makakaligtas ang grupo dahil kasama nila ang Crimson Sword. Sinabi ni Christopher na nagpadala na siya ng sugo upang bala ng guildmaster, ngunit bigla siyang umalis. Nabigla si Hugh sa pagkawala ng investigation team at nagpa siyang puntahan mismo ang dungeon entrance. Nasa aklatan si Rio at nakasalubong si Sarah. Ipinaliwanag niyang nais niyang ihambing ang tala ng mga nagdaang eclipse at tidal bore ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Tinuro siya ni Sarah, ipinaalala na ang solar eclipse ay laging nauuna sa tidal bore, bagaman wala pang naging total eclipse tulad ng nagdaang isa. Nagtanong si Rio tungkol sa magic stones, at sinabi ni Sarah na mas nagiging matingkad ang kulay nito habang mas matagal mabuhay ang isang halimaw. Ipinunto ni Rio na mapuputla ang mga bato mula sa tidal bore, na naglalarawan na kakasilang pa lang nila. Nagtaka siya kung bakit biglang lumitaw ang Goblin Generals at King, na para bang likha. Inamin ni Sarah na nagsaliksik na siya at nalaman na ganoon din ang mga bato sa mga nakaraang tidal bore. Namangha si Rio at sumama sa kanya upang tingnan ang mga tala. Sa investigation team, nag-alala si Arthur kung gumagana ang kanilang kagamitan. Kinumpleto ng isang lalaki na aktibo ang mana detector. Sinabi ni Lynn na maaaring dumating ang tulong mula sa ibabaw, ngunit nagduda si Arthur dahil may nararamdaman siyang kakaiba.
Sinabi ni Ria na para itong Sanctuary Square, isang ultimate defensive magic na tumataboy ng mga atake, at napagtanto ni Abel na nasa loob sila ng isang barrier. Napakalawak ng barrier at hindi makita ang hangganan. Inutusan ni Abel si Lin na galugarin ng paligid gamit ang mahika. Nakakita siya ng libu-libong tao sa malapit at 50 hindi kilalang buhay. Inisip ni Arthur na maaaring iyon ang grupo ni Clive kaya nagpa siyang mag-regroup. Samantala, nalaman ni Hugh na nasa ika-40 layer ang investigation team, at tinanong ni Christopher kung bakit sila biglang naglaho. Binalaan niyang mapanganib muling pumasok sa dungeon. Sumang-ayon si Hugh, tinanggihan ng pagpapadala ng rescue team at umasa na lamang. Inatake sina Clive ng mga halimaw at gumamit sila ng barriers. Ngunit nalugi sila ng husto. Napagtanto niyang may mga demonyo. Sumugod ang kanyang mga tauhan, ngunit pinatay sila ng mga demonyo. Pinagmasdan ni Abel ang mga ito at sinabi ni Ria na immune sa mahika ang mga demonyo at mas malakas kaysa kanila. Inutusan ni Arthur ang mga tauhan na palibutan ang kalaban. Umatras sina Clive sa likod ng kanilang barriers at natakot, ngunit biglang tumagos ang mga elemental javelins at pinatay ang ilang demonyo. Namangha si Ria na tumalab ang mahika sa kanila. Ngunit iginiit ni Arthur na kaya ng kanilang mga mag-iko na batasin ang depensa ng mga demonyo kung magsasama-sama. Nagpatuloy ang kanilang pag-atake ngunit nanganganib silang maubusan ng mana. Inutusan ni Abel ang paglipat sa melee combat at pinangunahan ni Warren ang pagsugod. Nilipon nila ang mga demonyo sa kanilang daraanan, at pinuri ni Arthur ang Crimson Sword. Bigla namang bumagsak si Lin at sinabi ni Ria na ubos na ang kanilang mana. Sinabi ni Abel na 6 na demonyo na lang ang natitira. Ngunit binalaan ni Ria na ang pinuno nito ay isang Demon Prince, isang kalabang tanging bayani lamang ang maaaring tumalo. Patuloy na lumaban si Abel at pinatay ang dalawa, pero binagsak ng Demon Prince ang kanyang mga kasama. Nakakatakot ang bilis at lakas nito. Nabigo ang mga spell ng mga mag-iko at binagsakan sila ng projectiles ng mga demonyo. Sa pag-atake ng prinsipe, ginamit ni Abel ang sword skill upang pabagalin ang oras at naparried ang atake, ngunit nang salagin ang ulo ng demonyo. Nakaiwas ito at gumanti, dahilan upang mapaluhod siya. Itinaas ng prince ang kamay upang ibigay ang huling hampas. Biglang dumating si Rio, ipinahayag na nandito siya upang iligtas si Abel at sinabing kailangan pa nitong lumakas pagkatapos muntik ng mamatay laban sa mga demonyo. Sinabi niyang siya ang bahala sa Demon Prince. Binalaan siya ni Abel sa lakas nito bilang batang Demon Lord, ngunit tinawag ni Rio itong mahina at pinagpuputol ang mga demonyo gamit ang water jets. Ipinaliwanag ni Natalie ang sitwasyon kaya gumawa si Rio ng ice cart at dinala siya sa gate. Tinanong niya kung bakit siya hinanap nito, at ipinaliwanag ni Natalie na iniutos ni Abel na hanapin siya kapag may panganib. Natutuwa si Rio at sinabing bahala na siya. Tumakbo siya papasok sa dungeon, sinubukang pigilan siya ng mga gwardya, pero lumikha si Rio ng ice wall at dumaan. Alam niyang nasa ika-40 layer ang team kaya nag-water jet descent siya pababa. Sa dungeon, hinarap ni Rio ang Demon Prince na sumugod sa kanya. Sa isang iglap, naputol ni Rio ang ulo nito. Namangha si Abel, ngunit muling tumubo ang ulo ng prinsipe. Napansin ni Rio ang kakayahan nitong mag-regenerate ngunit tinawag pa rin niya itong mahina. Sinubukan niya ang limitasyon nito at inhiwa-hiwa ito gamit ang water jets hanggang mabasag ang magic stone nito. Nag-abong-alabok ang bangkay. Nagpasalamat si Abel kay Rio at nangakong lilibre siya. Natuwa si Ria na buhay si Abel. Ipinakilala ni Arthur, isang tagapayo ng Royal Magicians, ang sarili at pinuri si Rio ngunit binalita ang nalagas na kasamahan. Dagdag niya, kukunin ng mga mag-iko ang mga labi kapag nakabawi sila ng mana. Iminungkahi ni Abel na tipunin ng magic stones ng mga demonyo at ibigay ang kita sa mga pamilya ng nasawi, na ikinagulat ni Rio dahil matagal nang hindi lumilitaw ang mga demonyo. Naisip ni Rio kung magkaiba ang akuma sa demonyo at sinabi niyang may nakita siyang kakaiba sa probe spell sa ika-39 na layer na dapat nilang imbestigahan pagbalik. Pinakita ni Abel na itim ang mga bato ng demonyo at ipinaliwanag ni Arthur na bigla-bigla lang lumilitaw ang mga demonyo. Marahil bunga ng space-time magic. Samantala, dumating ang bayani na si Roman sa isang altar kasama ang kanyang grupo, ngunit biglang lumitaw si Leonor. Inakalang demonyong Panginoon siya, kaya naghanda silang tawagin ang tunay na Lord. Iginiit ni Roman na tungkulin niyang talunin ang Demon Lord. Sa tuwa ni Leonor, nakipaglaban siyang mabuti at agad niyang pinabagsak si Roman at tinawag itong mahina. Nagbalak ang grupo ni Roman na lumaban, ngunit nagbabala si Leonor na lalabanan lang niya sila kung umatake sila at inutusan silang iligtas ang bayani. Kinuha niya ang isang sagradong hiyas mula sa altar, sinabing boring pero sulit ang laban. Ipinaliwanag niyang hindi siya ang Demon Lord, lalo pang nagduda ang iba dahil sa lakas niya.
Sinabi niyang maaaring talunin ang kasalukuyang Demon Lord kung magtutulungan at ibinunyag na si Rio lang ang kasing lakas niya. Napagtanto ni Roman na may mas malakas pa pala sa kanya, at bago umalis sa portal, sinabi ni Leonor na malayo pa ang lalakarin niya bago siya maging pinakamalakas na tao. Kasama ni Abel, naghihintay ang mga adventurer sa hagdan at inisip ni Arthur na iyon ang grupo ni Clive. Napagtanto ni Abel na hindi lang sila ang na-teleport. Nakita nila ang kakaibang artifact na nakahandusay sa lupa. Nakilala iyon ni Rio bilang nakita niya sa probe spell. Naramdaman ni Arthur ang mana nito, nilagay sa barrier bag at sinabing dadalhin iyon bilang ebidensya. Paakyat sa hagdan, tinanong ni Rio si Abel tungkol sa tindahan ng curry salon. Napangiti si Abel at sinabing ituturing niya si Rio doon. Sa ibabaw, magaan ang loob ni Hugh at masaya siyang ligtas silang nakabalik ngunit tinanong kung bakit hindi pinakinggan ni Rio ang gwardya. Ipinaliwanag ni Arthur na iniligtas sila ni Rio, ipinahayag na tinalo niya ang Demon Prince at muntik nang mamatay si Abel kung hindi dahil sa kanya. Nag-alala si Arthur na baka magtanong ang mga maharlika tungkol sa lakas ni Rio at iminumungkahing walang opisyal na tala. Pumayag si Hugh na protektahan si Rio. Kinabukasan, naglibot si Rio sa lungsod at naamoy ang curry. Sinundan ito at natagpuan ng isang tindahan, kung saan nakita niya si Sarah. Sinabi niyang sinundan niya ang amoy, at kinumpirma ni Sarah na tama ang lugar. Umorder sila, at sinabi ni Rio na nakatira siya sa guild dorms para sa mga baguhan at kakakuha niya ng D-rank. Habang kumakain, tinanong ni Rio kung bakit bihira niya makita si Sarah sa guild. Ipinaliwanag niyang nagtatrabaho siya bilang instruktor sa espada ng Lance Knight sa labas ng kabisera. Inimbitahan niya si Rio sa isang sparring match. Nararamdamang may naiipon pa itong tensyon mula sa huli nitong laban. Nagduelo sila at nagulat ang mga kabalyero na kaya ni Rio makipagsabayan sa kanya. Humanga si Sarah sa kanyang kakayahan ngunit nagpa siyang lumaban ng seryoso. Nahirapan si Rio at nabasag ang kanyang espada. Inamin niyang talo siya, ngunit pinuri siya ni Sarah sa pagharang ng kanyang mga atake kahit gumagamit siya ng windrobe. Kinausap niya si Rio tungkol sa kanyang talento at sinabi nito na sinanay siya ng Fairy King. Namangha si Sarah, iniisip na malaki ang pabor ng Fairy King sa kanya. Pinapaalalahanan ni Rolita, ang alila, si Sarah tungkol sa schedule ng kanyang aralin. Sinabi ni Sarah na ihatid niya si Rio pauwi at inamin niyang nagustuhan niya ang oras nilang magkasama. Inihatid ni Rolita si Rio hanggang sa tarangkahan, kung saan niya nakasalubong si Hugh. Ayon kay Arthur, pinasalamatan ni Hugh si Rio sa pagsagip sa investigasyon, ngunit sinermonan siya dahil binaliwala niya ang mga bantay ng dungeon. Bilang parusa, inatasan siya ni Hugh na samahan ang mga mangangalakal patungong Whitnash at bumalik sa Lynn. Kalaunan, nabanggit ni Niels ang isang hunting quest mula sa kanilang bayan. Gusto sanang sumama ni Rio, ngunit hindi siya kwalipikado dahil deer rank ang quest. Sina Niels, Amon, at Hido, na pawang A-rank adventurers, ay nagpaplanong bumuo ng grupo kasama si Rio. Binalaan ni Amon na may mga goblin at skeleton malapit sa nayon, at napansin ni Hido na kakaiba iyon dahil bihira silang manatili sa iisang lugar. Sabik si Rio na makita ang mga skeleton kaya pumayag siyang tanggapin ang quest. Kinausap nila si Hugh, na ipinaliwanag na mula sa call at ang quest ngunit ipinasasalon matapos mabaigo ang naunang mga grupo. Dalawang pangkat ang sumubok, ang unay bumalik ng matinding sugatan, at ang pangalawa na may nahirapan dahil hindi nakipagtulungan ang mga taga-nayon. Nagbabala si Hugh na mag-ingat sila at ipinaalala na ilang araw pa bago magsimula ang escort mission ni Rio, kaya may panahon pa siyang tapusin ang pangangaso. Pagdating ni Rio at ng kanyang mga kaibigan sa nayon, mainit silang sinalubong ng mga taga roon, lalo na si Niels. Masaya siyang nakabalik at nakipag-usap kay Mayor Bolen, na nagkomento kung gaano ito lumaki, kahit 1 taon pa lang ang lumipas. Ipinakilala ni Niels ang kanyang mga kaibigan at napagtanto ni Bolen na naroon sila para matapos ang request. Tinanong ni Niels kung bakit hindi nakipagtulungan ang mga taga-nayon sa pangalawang grupo, at ipinaliwanag ni Bolen na pumasok ang unang grupo sa ipinagbabawal na silangang gubat, kaya pinalayas nila agad ang sumunod. Nagtanong si Rio kung bakit bawal ang silangang gubat. Ipinaliwanag ni Niels na may kinalaman iyon sa sikreto ng nayon at kailangan ng pahintulot ng konseho. Kinagabihan, isiniwalat ng kapatid niyang si Nilo na noon pa man ay gusto nang umalis ni Niels sa nayon, ngunit dahil sa pagkamatay ng kanilang mga magulang, nanatili siya upang alagaan si Nilo hanggang mag-18 ito. Humanga ang mga kaibigan niya sa kanyang dedikasyon. Dumating si Niels at ibinalitang pinayagan na sila ng konseho na mangaso. Binanggit niyang may 2 lihim ang nayon. Una, ang kanilang guardian beast na nakatira sa silangang gubat, na ikinawili ni Rio kung sinapian ba ito ng masamang Diyos. Pangalawa, ang shrine ng nayon, na ipapaliwanag ng nakatatanda kinabukasan.
Kinabukasan, ipinakita ni Bolan ang lugar kung saan nakita ang mga goblin. May mga bakas na nagpapatunay na malapit lang ang kanilang lungga. Naramdaman ni Rio na 10 goblin ang paparating sa loob ng 5 minuto at iminungkahi niyang gumawa ng ambush at sundan ng sinumang makatakas para matunton ang kanilang pugad. Naglibot ang mga goblin sa gubat, ngunit pinigil sila ni Rio gamit ang yelo, kaya nagawa ng kanyang mga kasama na patumbahin sila. Isang goblin ang nakatakas papunta sa lungga, ngunit ginamit ni Rio ang kanyang Icebine para pigilan ang natitirang mga goblin at tinapos ng grupo. Lumabas ang isang goblin general mula sa kuweba. Nag-alinlangan si Niels kung kaya nila ito, ngunit pinigil ito ni Rio gamit ang ice chains at pinabagsak bago ibigay kay Niels ang huling suntok. Pagbalik sa nayon, sinalubong sila ni Elder Nasu, na pinuri sila bago sila dinala sa silangang gubat. Napansin ni Ido ang palamuti sa kanyang baston at pinaghinalaang sagisag ito ng Earth Mother, na ikinahanga ni Nasu. Nagtanong si Rio tungkol sa Diyosa at ipinaliwanag ni Ido na kabilang siya sa 7 Pantheon. Sinabi ni Nasu na tanging ang Goddess of Light na lang ang malawak na sinasamba, ngunit patuloy pa ring nagbibigay pugay ang matatanda sa Earth Mother. Ipinamalas niya ang kanyang healing magic na walang kinakailangang incantation. Taliwas sa karaniwan. Sa isang kuweba, ipinatawag ni Nasu ang Guardian Beast, isang higanteng lobo. Nadismaya si Rio dahil hindi ito masama, ngunit tila interesado naman ng lobo sa kanya. Ipinakilala nito ang sarili bilang Kusen, isang pambihirang pangyayari, at nagulat si Nasu. Si Kusen, isang fairykin, ay tila nagkagusto kay Rio. Nagbabala itong binabantayan ng mga skeleton ng shrine at may makapangyarihang halimaw na nakaselyo roon. Pagkatapos lipulin ni Ido ang mga skeleton gamit ang light magic, binuksan nila ang shrine. Natagpuan nila ang isang arched skeleton. Gumawa si Rio ng mga ice hammer para sa kanyang mga kaibigan at nagbigay ng senadoryas kay Kusen upang alisin ang selyo. Sumugod ang skeleton, ngunit pinadulas ito ni Rio gamit ang yelo sa sahig. Sinamantala ng kanyang mga kasama ang pag-atake habang nakadapa ito. Sinubukan nitong tumayo ngunit nadulas ulit, at si Niels ang nagbigay ng panghuling suntok. Pagpasok nila sa shrine, inamin ni Nasu na ngayon lang siya nakapasok. Napansin niyang may nawawalang bahagi ang hiyas na dating kumikislap ngunit ngayon ay wasak at madilim. Pinaghinalaan niyang hinihigop ng kuweba ng goblin ang kapangyarihan nito kaya bigla silang dumami. Nagpasya siyang selyuhan ng kuweba upang tumigil ang pagdami ng mga ito. Pag-alis nila sa nayon, napagtanto nilang halos 300 araw na silang adventurers, kaya hindi na sila pwedeng manatili sa dorm. Plano ni Niels na tumira kina Ido at inimbitahan sina Aman at Rio na sumama. Agad pumayag si Aman, ngunit nag-alinlangan si Rio dahil kailangan pa niyang mag-isip. Sa Adventurers Guild, kumilos si Hotel bilang kinatawan ni Rio sa Whitnashport Festival, dahil abala si Phelps na karaniwang humahawak nito. Sa arena, nagduduel ang dalawang mage hanggang sa pigilan sila ni Lieutenant Oscar at pinaalalahan ng sumunod kay Commander Fiona. Inanunsyo ni Fiona na aalis sila ni Oscar patungong Whitnash ng 2 buwan at inaasahan niyang lalakas ang lahat pagbalik nila. Sinimulan ni Rio ang escort mission at nagulat na kasama rin sina Niels sa parehong trabaho. Una nila itong escort kaya kampante silang may patnubay ni Rio. Tinanong niya kung bakit kailangan nilang manatili ng 9 na araw sa Whitnash, at ipinaliwanag ni Niels na ito'y para sa Open Port Festival na tuwing 5 taon lang nagaganap. Pagdating nila, nagpasalamat ang mga ngalakal at inimbitahan silang maglibang. Sumama si Rio kina Niels para maghapunan at humanga sa pagkain. Kinabukasan, naghahanda ng pumasok sina Oscar sa Whitnash, ngunit nabanggit ni Jurgen na nahaharangan sila ng karwaheng may problemang papeles. Natanong si Oscar tungkol sa paglalakbay at ipinagpalagay niyang nais ng Emperor na alisin ang mga kaaway habang wala si Fiona. Bilang paboritong anak ng Emperor at isang bihasang mandirigma, dapat siyang ilayo sa mararahas na aksyon ng kanyang ama. Pinaghihinalaan ni Oscar na plano ng Emperor na lipulin ang mga maharlikang kumakalaban sa kanya. Inamin ni Oscar na teorya lamang iyon at nagpasya siyang ituon ng kanyang pansin sa pagbabantay kay Fiona. Samantala, nagtipon ng mga maharlika sa isang mansyon kung saan binanggit ng 3 prinsipe ng imperyo. Si Conrad, natiyak na pagod na si Fiona mula sa mga sosyal na pagtitipon. Inalok niya ito ng pahinga habang siya ang bahala sa mga panauhin. Nagpahinga si Fiona sa kanyang silid, at tinulungan siya ng kanyang katulong na si Marie na magbihis, napansin ang kanyang pagod. Ipinahayag ni Fiona ang ginhawa na nadama niya dahil pinayagan siya ni Conrad na magpahinga, at inamin na hindi niya gusto ang makihalubilo sa mga maharlika. Paalala ni Marie na ang kanyang walang kapantay na galing sa espada at mahika ang dahilan kung bakit siya natatangi. Bagamat para kay Fiona, iyon lang ang naiibang katangian niya. Sa pista,
Napansin ni Rio at ng kanyang mga kaibigan si Abel sa hanay ng mga espesyal na panauhin. Nabighani si Mills kay Fiona, ngunit binalaan siya ni Io na hindi niya ito kayang pantayan dahil si Fiona ay prinsesa ng imperyo. Dumating si Lynn kasama ang grupo, at tinanong ni Rio kung bakit panauhin si Abel. Ipinaliwanag ni Ria na kumakatawan siya kay Hugh. Napansin ni Lynn ang wind barrier sa paligid ng mga panauhin at inisip niyang nagmumula ito sa kayamanan ng Lord ng Whitnash. Bagamat bihira itong gamitin dahil sa hindi episyente. Nagtanong siya tungkol kay Oscar at nalaman niyang siya ang Inferno Magician. Binalaan siya ni Ria na huwag siyang galitin dahil sa kanyang maalamat na kakayahan. Habang naglalakad ang grupo ni Lynn sa pista, muntik nang mabunggo ni Oscar si Rio. Binalaan siya ni Neil sa mataong kalye. Nagrereklamo si Oscar tungkol sa siksikan, ngunit pinaalalahanan siya ni Jurgen na gustong matikman ni Fiona ang pagkain sa pista, kaya dapat alamin ang kanyang mga paborito. Kinausap ni Abel si Conrad, na kumilala sa kanya bilang kinatawan ni Hugh at sinabi na tila pamilyar siya. Sagot ni Abel na hindi pa sila nagkikita. Binanggit niya ang pagkikita kay Fiona at nagtaka kung naroroon si Oscar, ngunit tumangging pag-usapan ni Conrad ito at pinaalis si Abel. Nagpapahinga si Fiona sa kanyang silid, nagrereklamo sa bigat ng pagiging prinsesa sa ilalim ng patuloy na pagmamasid. Dumating si Oscar at Jurgen dala ang kanyang pagkain. Pinaalala ni Jurgen kay Oscar ang muntikan nilang banggaan ni Rio. At sinabi ni Oscar na nailigan lamang nila ito dahil sa mabilis na reflex ni Rio. Ginamit ni Oscar ang mahika upang painitin ang pagkain. Nagpasalamat si Fiona at tinawag siyang master, ngunit binalaan siya ni Oscar na huwag itong gawin sa publiko. Sinubukan ni Naaman at Abel ang patimpalak sa pag-arkila, ngunit parehong nabigo. Hinikayat ni Rio si Abel na subukan, at tinamaan niya ang bullseye, dahilan upang handgan siya ng lahat. Napansin ni Rio na marami ang dala ni Ria at ng kanyang mga kasama. Ipinaliwanag nila na may tiyak na pangangailangan ng mga babae. Nagalit si Lynn nang malamang hindi nasamahan siya ni Rio kaya hinayla siya palayo. Bumisita si Sarah kay Na upang hanapin si Rio at pag-usapan ng isang bagay mula sa library, ngunit sinabi ni Nena na umalis siya sa isang misyon at matatagalan bago makabalik, kaya nalungkot si Sarah. Samantala, pinagmamasdan ni Real ang paghahanda para sa karera. Nag-aaway sina Niels at Dan, habang napansin ni Ido ang isang pari sa grupo ni Dan na nagngangalang Sasha. Nagsimula ang karera, nagtaka si Fiona kung bakit magkahiwalay ang mga adventurer. Ipinaliwanag ni Marie na maaari silang mag-atake sa isa't isa, bagamat bawal ang mahika. Nagbanggaan sina Mills at Dan malapit sa finish line at nasira ang kanilang mga sandata, kaya napilitan silang humiram ng sandata mula sa kanilang mga kasama, na nasira rin. Nagsuntukan sila, at sinabi ni Rio na sana tumawid na lang sila sa tulay para manalo. Sa kanilang pagtatalo, tumagilid ang bangka at nahulog sila sa tubig. Natalo ang kanilang mga koponan ngunit binigyan sila ng espesyal na parangal dahil sa kanilang nakakaaliw na laban, na nauwi muli sa biruang pagtatalo. Isang kakaibang barko, ang Rain Shooter, ang dumating, at ipinaliwanag ni Hugh na pinatatakbo ito ng wind at water magic. Humanga si Mills, habang umaasa si Hugh na magiging matagumpay ang barko dahil bilyon ang ginastos. Namili si Ido ng sandata at napansin ang isang crossbow upang masuportahan ang kanyang mga kasama. Ipinakita ng may-ari ang isang rapitang crossbow. Nang masubukan niya ito, napag-alam niyang perpekto at binili niya agad. Kinagabihan, dumalo si Abel sa isang salo-salo bilang kinatawan ni Hugh. Ipinakilala siya ni Conrad kay Fiona, ang nakababatang kapatid niya. Nairita si Abel dahil wala siya ang espada, ngunit nagtitiwala sa protective barrier. Bigla namang huminto ang treasure na nagbibigay mana sa barrier, kaya naglaho ito. Inatake sila ng isang grupo ng lalaki, at naramdaman ni Fiona ang panganib bago sumabog ang hardin. Sa isang flashback, nag-training si Oscar kasama ang kanyang master na si Rosen, natututo kung paano gumawa ng espada. Namangha si Oscar sa kanyang stamina, bumalik sa bahay at ginamit ang mahika para sindihan ang apoy para sa kanyang ina, na nagpasalamat sa kanya. Naggawa si Rosen ng 3 espada, at ibinigay kay Oscar ang pinakamaliit para sa practice habang papalapit siya sa ika-7 taon. Tinanggap ito ni Oscar nang may pasasalamat. Pagkatapos, naghuli si S ng baboy para sa hapunan, ngunit may isang lalaki na nagbabala tungkol sa papalapit na mga bandido. Wala silang matakbuhan, kaya naghanda silang lumaban. Nang umatake ang mga bandido, nag-shoot sila gamit ang bow, ngunit inutusan ni S si Oscar na magtago habang siya ang humaharap sa kanila. Inalis ni Biscana, ang bandido, ang mga archers at binuksan ang mga gate ng nayon para pasukin ng kanyang mga tao. Nagtago si Oscar kasama ang kanyang ina, ngunit natagpuan sila ni Biscana. Sinubukan ng kanyang ina na takpan siya, ngunit pinatay siya agad ni Biscana.
Nagcast si Oscar ng fireball. Ngunit hinarap at sinira ito ni Vizcana, at binagsak siya, pinagtatawanan ng kanyang kakayahan sa kabila ng maganda niyang espada. Habang naghahanda si Vizcana na tapusin si Oscar, dumating si S, galit dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa, at umatake kay Vizcana. Tumakas si Vizcana sa gate, at sinubukan siyang sundan ni S ngunit tinamaan ng mga palaso at napatay. Kinuha ni Vizcana ang espada ni S, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang kasama na si Puck na umatras dahil papalapit ang isang grupo ng mga lobo. Kinain ng mga lobo ang mga labi ng mga taga-nayon. Dumating si Rosen at natuklasan na pinatay ang mga magulang ni Oscar. Labis na nagdadalamhati si Oscar at nais mamatay, ngunit pinayuhan siya ni Rosen na mabuhay, ipinaliwanag na namatay ang kanyang mga magulang upang protektahan siya. Dumagsa ang mga lobo sa labas, kaya inutusan ni Rosen si Oscar na tumakas papuntang ilog. Habang tumatakbo si Oscar, hinabol siya ng isang lobo, ngunit pinatay ito ni Rosen, isinakripisyo ang kanyang sarili upang pigilan ang grupo ng mga lobo. Naabot ni Oscar ang ilog, ngunit napuno siya ng takot at nahulog sa tubig. Nagising siya sa isang mansyon, kung saan ipinaliwanag ng isang matandang lalaki na si Luke na natagpuan siya ng isang taga-nayon sa Pampang. Labis na nabigla sa mga alaala, napaiyak si Oscar. Matapos siyang kumalma, napansin ni Luke na tiyak na pinagpala si Oscar ng Fire God dahil sa kanyang pulang buhok. Inamin ni Oscar na wala siyang ibang mapupuntahan, kaya pinayagan siya ni Luke na manatili at ipinangako na tuturuan siya kapag siya ay nakabawi na. Nais ni Oscar na maging bihasa sa espada upang maging mas malakas. Pagkatapos ng training, natagpuan niya ang mansyon na nasusunog. Hinanap niya si Luke at natuklasan na pinatay ito ng isang bandido. Nagalit, umatake si Oscar at nasugatan ang lalaki, ngunit hinawakan siya ng bandido at tinusok sa dibdib, na nililibak ang kanyang kakulangan sa galing. Napagtanto ni Oscar na si Vizcana ang umaatake sa kanya, at pinaalalahanan siya ni Puck na umatras habang papalapit ang mga kabalyero, iniwang para patayin si Oscar. Sa milagro, nakaligtas siya. Ang kanyang buhok ay naging puti at nangako siya ng paghihiganti. Sa kasalukuyan, nakipagkita si Abel sa Lord ng Whitnash, na ipinaliwanag na ang kanyang mansyon ay nilagyan ng mga soundproof na artifact upang mapanatiling pribado ang kanilang mga pag-uusap. Iminungkahi ng Lord ang isang introductory course para sa mga adventurer sa Whitnash, katulad ng salon, at sinuportahan ito ni Abel dahil makakatulong ito sa mga baguhan sa pag-survive sa dungeons. Idinagdag niya na dapat unang tapusin ng mga instructor ang kurso ni Lynn upang maging pamilyar sila. Samantala, tumanggi si Oscar na kumain, naghahanda sakaling atakihin si Fiona, ngunit tiniyak ni Marie na protektado ng wind barrier ang hardin. Bigla, sumiklab ang panik nang sumiklab ang apoy sa hardin. Nagtataka si Fiona kung sino ang umatake sa kanila at napansin na nasugatan si Conrad. Pinrotektahan niya ito gamit ang barrier at nagsimula ng healing, ngunit iginiit ni Conrad na magtipid siya sa kanyang mana. Napansin nila ang isang malapit na taguan at lumipat, ngunit sinalakay sila ng mga assassin sa hardin at pinatay ang mga maharlika. Napansin ni Conrad na tila naka-lockdown ng manor at walang dumating na tulong, kaya pinilit niyang ipatawag ni Fiona ang kanyang mga kabalyero. Nagbigay siya ng senadorias, at agad silang nagmadaling tumungo sa hardin. Inasahan ni Conrad na si Oscar ang haharap sa banta. Natagpuan ng mga assassins ang grupo, pinatunayan na sila ang pangunahing target, at sinabi ni Conrad kay Fiona na huwag mag-atubili. Dumating si Oscar, pumatay sa mga kalaban sa kanyang daraanan, ngunit pinaalalahanan ng kanyang mga kasama na magmadali. Nasa inner garden si Fiona. Ginamit ni Conrad ang earth magic upang tusukin ang mga umaatake. Narinig niya ang pamilyar na chant at binalaan si Fiona na itaas ang kanyang pinakamalakas na barrier habang nagbato ng bullet rain ng isang mage, na halos hindi niya masummon sa oras. Isa pang chant ang sumiklab mula sa isang hindi kilalang spell, at napansin niyang malapit nang sumabog ang sahig sa ilalim ni Conrad. Itinulak niya ito pabalik, ngunit pinaandar ng mage ang volcano spell, na nilamon si Fiona sa pagsabog. Dumating si Oscar at ang kanyang mga kasama sa hardin habang itinutulak si Fiona pabalik. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraang pagkawala. Inutusan ni Fiona si Oscar na protektahan ang kanyang kapatid, at iniutos niya sa kanyang koponan na ipagtanggol si Conrad habang siya ay sumusunod sa kanya. Samantala, nasa tabing dagat sina Niels at ang kanyang mga kaibigan, nagtataka sa pagkaantala ni Rio. Nasaksihan nila ang pagsabog at nakita si Fiona na bumagsak. Nahuli siya ni Niels sa tamang oras. Pinatunayan na buhay siya, habang tumatakas si Ido mula sa mga paparating na assassins at hinarap sila ni Amen gamit ang kanyang espada. Nagpaputok si Ido gamit ang kanyang crossbow sa isang assassin habang hinahampas ni Amen ang isa pa. Napagtanto ni Niels na si Fiona ang target at iminungkahi na isama siya sa ligtas na lugar,
ngunit biglang lumitaw si Oscar at binalaan silang umatras. Samantala, nagtataka si Rio kung fireworks lang ang sanhi ng pagsabog, ngunit dumaan ang mga lalaki at naitaboy ang kanyang pagkain sa lupa. Nagduda ang mga umaatake kay Oscar, kaya pinagsuntok niya sila, ginamit ni Ido ang barrier ngunit mabilis itong naubos. Ipinahayag ni Oscar na hindi karapat-dapat ang mga ito na hawakan si Fiona. Nagpatuloy si Ido, ngunit nagwasak ang barrier at lahat ay bumagsak. Habang bumagsak si Ido, naghanda si Oscar upang tapusin sila, ngunit dumating si Rio sa tamang oras. Nakita ang kondisyon ng kanyang mga kaibigan, pinilit niyang ipaliwanag ni Oscar ang kanyang sarili, ngunit umatake ito. Madali itong napigilan ni Rio. Pinipilit si Oscar na mag-focus sa kanya. Nag-summon si Rio ng 10-layer ice wall bilang depensa, na ikinagulat ni Oscar. Inatake ni Rio mula sa lahat ng anggulo gamit ang yelo. Nag-summon si Oscar ng tornado, sinunog si Rio, ngunit protektado si Rio at kumontra gamit ang kanyang espada. Magkatapat na nagbanggaan ang kanilang mga talem, sinusubukan ng lakas ng isa't isa. Biglang lumitaw si Abel at iniutos sa kanila na huminto. Tinangka ni Rio na i-freeze siya, ngunit nakilala ni Abel si Oscar bilang lieutenant ni Fiona. Ipinaliwanag niya na siya ang proxy ng Guildmaster at wala silang kinalaman sa pag-atake sa Manor. Naintindihan ni Oscar ang katotohanan, ngunit nagalit si Rio dahil sa kanyang mga kaibigan at nagpatuloy sa pag-atake, banta na rin kay Fiona. Ginamit ni Oscar ang kanyang pinakamalakas na mahika, ngunit kumontra si Rio gamit ang tumpak na water jets. Tinanong ni Rio si Abel kung pwede niyang tapusin si Oscar, ngunit binalaan siya ni Abel na maaaring magdulot ito ng internasyonal na insidente. Ipinaliwanag ni Abel na ipinadala siya ni Conrad upang tiyakin ang kaligtasan ni Fiona at hinihiling kay Rio na huminto. Nagtanong si Rio kung pipigilan ba siya ni Abel kung si Rhea ang nasa panganib, at napansin na hindi rin niya gustong magdulot ng digmaan. Habang nag-aayos si Rio na magpatuloy, hinarang siya ni Abel, ipinapakita na handa siyang isakripisyo ang buhay upang maiwasan ang labanan. Sa wakas, ibinaba ni Rio ang kanyang espada, at ligtas na naibigay kay Oscar si Fiona. Lahat ay huminga ng maluwag dahil nakabalik si Fiona. At natuwa si Rio na ligtas silang lahat. Ipinaalala ni Abel ang kaguluhang naidulot, ngunit binanggit na nakatulong ang paggising ni Fiona sa paglutas ng sitwasyon, at humingi pa ng paumanhin si Oscar. Nagulat siya na nanatiling kalmado si Rio sa kabila ng muntik na magdulot ng digmaan. Nagpasalamat si Fiona sa kanilang pagliligtas sa kanya, at ang grupo ay inaasahan ng gantimpala. Binanggit ni Abel na hindi kasama si Rio, ngunit shrug lang siya. Binanggit na siya lang ang hinarap na Fiery Mage, na ikinagulat ni Abel sa casual na pagtukoy sa Inferno Magician. Natapos ang kanilang unang escort mission, ngunit binigyang diin ni Rio na hindi pa ito tapos hanggat hindi sila ligtas na nakabalik sa Lon. Samantala, naghihintay si Sarah sa library, nagtataka kung kailan babalik si Rio. Bagamat nagkita lang sila isang buwan na ang nakalipas, lagi siyang iniisip si Rio. Nang makita siya sa bar, dali-dali siyang nilapitan at dinala sa forbidden section ng library, na karaniwang nakalaan sa mas mataas na ranggo. Ipinakita niya ang mga notes sa alchemy na nadiskubre niya. Natuwa si Rio at humingi ng paumanhin sa pagpapahintay sa kanya, ngunit tiniyak siya ni Sarah. Ang mga notes, na nakasulat sa sheepskin, ay hindi maaaring kopyahin gamit ang transcribing spell, kaya mas lalong kawili-wili. Nagulat si Rio sa spell, at nagulat din si Sarah na may isang malakas na tao na hindi alam ang ganitong basic na mahika. Pagkatapos makopya ang notes, nagtaka si Rio kung paano kayang bayaran ni Sarah ang entry fee sa library. Ipinaliwanag niya na bilang alagad ng Lord, libre ang kanyang bayad, at nabigyan din siya ng access sa forbidden section. Sinimulan ni Rio na hulaan ang edad niya, at ibinunyag ni Sarah na 200 siya, na ikinagulat niya at ikinahiya ni Sarah. Pinatnubayan ni Sarah si Rio sa transcriber, ngunit nagtagpo sila kay Abel, kaya nagbiro si Rio tungkol sa panonood sa kanya na nagtatrabaho. Tinanong ni Abel kung paano sila magkakilala, at ipinaliwanag ni Rio na parang guro niya si Sarah. Sa isang sandali ng nakakaaliw na pagtuturo, iginiit ni Sarah na pakitunguhan siya ng casual. Hinihiling na tawagin siyang kaibigan. Mamaya, nakipagkita si Rio kay Abel upang pag-usapan ng isang personal na bagay, ang paghahanap ng angkop na tirahan. Nais niya ng malaking bakuran para sa kanyang alchemy at magic experiments, at bagamat mayaman sa pagbebenta ng Wyvern Magic Stones, hindi niya kayang bumili ng estate ng Maharlika dahil sa kanyang mababang kapanganakan. Nakipag-ugnayan si Abel sa isang kakilala, na nagmungkahi ng isang farmhouse sa labas ng bayan. Binisita ni Rio ito at agad pumayag na bilhin sa halagang 50 milyon. Nasiyahan na ito ay perpekto. Isang anghel ang nakamasid kay Rio, nagmumuni-muni sa kanyang pagnanais ng tahimik na buhay.
Ngunit, isinasaalang-alang ang lahat ng kanyang naranasan, ipinagpapalagay ng anghel na mas kahangahangang landas ang naghihintay sa kanya.